Hey guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin ngayon ay mga items na mabibili natin sa murang halaga at i-upcycle natin sila sa sarili kong style. Ang project natin ngayon ay hindi lang maganda, bagay din siya sa buong taon. Sana po mag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Tara, samahan po ninyo ako. Hugasan lang po ng mabuti itong mga jars dahil sa sobrang luma at na-stock po sila ng matagal, kailangan po nating i-detergent at sunrocks para matanggal ang mga nakakapit na dumi. Ito po mga jars na ito ay galing sa kapatid ko na binigay sa akin para i-recycle natin sila. Meron po ako ditong mga pizza box na tinabi ko para in the future magagamit ko. Gagawin kong pattern ang bibig ng jar para makuha natin ang tamang sukat ng jar na gagawin nating takip para dito sa jar natin. Gagamit ako ng gunting para gupitan ang bilog na sukat natin. Pero be sure po na itong mga box na gagamitin ninyo, na I hope na in the future makatabi din kayo ng mga box na gagamitin para in case na walang takip yung mga jars ninyo ay magkakaroon po kayo ng recycle na gawin ang mga ginagawa ko tulad nito. Pagkatapos natin gupitin, gagamit ako ng wet glue para idikit ang mga ginupit kong pizza box. So sa gilid ng bilog, gagamit ako ng twine para matakpan ang gilid ng pinagupitan at magganon siya ng design gamit din ng hot glue. Okay, so natapos na natin itong pagdidikit ng twine sa gilid ng box. Ngayon naman, meron ako ditong dalawang Christmas ball na siyang gagamitin nating handle para dito sa ginawa nating box. Okay,
So, itong handle na ito, itong mga Christmas ball na ito, meron silang handle na kailangan nating tanggalin para magsilbing handle, at kuskusin din natin sila ng papel daliha para matanggal yung gaspang para magamit din natin ito. So, pag wala na ang gaspang ng mga bola, okay, so gagamit ako ng hot glue para idikit ang mga Christmas ball dito sa box. Ngayon naman, para magmukhang wooden lid ang ating takip, gagamit ako ng brown paint para pinturahan ang box natin. Okay, so habang pinapatuyo natin ang pininturahan nating takip, itong jar na ito ay susulatan ko ng word. Okay, so gagamit tayo ng paint black pen na na-purchase ko sa online. Marami silang iba't ibang kulay na mapagpipilian ninyo. Itong black pen na ito ay pwedeng-pwede sa mga bote. Makapit siya di tulad sa ordinary marker, hindi tatalab sa mga bote.
Next, itong susunod na jar na ito ay gagamitan ko ng vintage picture na na-search ko sa Google na bagay dito sa jar na nabili ko sa paborito kong garage sale. Gumamit ako ng tubig para mapunit ko ang shape ng printed paper natin instead na gunting para sumunod siya sa shape sa gilid ng vintage design natin. Madali lang siyang punitin basta basa ang gilid ng papel. Napakaganda ng kinalabasan nito. Ito na ang pinakagusto ko sa mga jar na ginawa ko kasi may pagka-vintage ang napili kong design sa jar na ito. Ngayon, gagamit ako ng Mod Podge instead na ordinary glue. Ang Mod Podge kasi, isi-secure niya yung picture na pag ordinary papel lang ang ginamit mo. Magiging maganda ang kinalabasan ng Mod Podge sa item. Next, ito namang maliit na jar na ito na nabili ko sa garage sale. Gagamitan ko din siya ng paint black pen. So, lahat ng mga condiments ko dito sa aking pantry ay ginamitan ko ng paint pen na na-purchase ko sa online.